Mag-share sana ako ng story netong Oktubre 3, 2024 lang nangyari. Magandang gabi po sa inyong mga tagapakinig. Please call me Trisha, 26 years old, ipinanganak na bukas ang third eye. Marami na po akong karanasan pagdating sa mga espiritual na bagay, pero itong most recent story ang ikukwento ko. October 2, 2024, na-confine po ako sa isang private hospital. Dito lang sa Rizal, hindi ko napapangalanan, pero bagong renovate o gawa itong hospital na ito. Alas 11 ng gabi nakapasok na ako sa room ko, regular private, walang ibang kasama. Ang nagbabantay sa akin yung partner ko, si Kenneth. After 20 minutes, he decided na bumili muna ng makakain sa baba, so naiwan ako mag-isa sa room. Before he went out, I asked him to turn off the lights kasi gusto ko ang liwanag lang sa room ay ang liwanag ng TV. So he turned it off. Pagkalabas niya, humiga na ako. Maya-maya may napansin ako. May bata na sa paanan ko sa bed. Hugis tao siya, kulay itim, nakatayo lang doon. Hindi ko na lang pinansin kasi sanay na ako makakita ng ganon. The next day, October 4, 2024, I was scheduled for surgery. At exactly 12 noon, ibinaba na ako sa second floor, sa operating room. 2 oras na pagkatapos ng operasyon, dinala ako sa recovery room, within the OR complex pa rin. May tama pa ako ng anesthesia pero alam ko ang nangyayari sa paligid. Gising rin ako habang inooperahan. Habang nasa recovery room ako, may naririnig akong babaeng hirap na hirap at umiiyak. Para siyang humihikbi na nahihirapan huminga. 3 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon, naririnig ko siya, titigil siya kapag may nurse na pumasok sa recovery room to check on me. Nainis na ko kasi ang ingay niya, may nurse na dumating at tinanong ko siya, "Ate nurse, sino ba yung umiiyak dun sa kabilang bed sa tapat ko?" Sabi ng nurse. Nag-iisa lang daw ako na patient sa OR. Ibig sabihin walang ibang pasyente na nandun, kundi ako lang. Ang sabi ko, sino po yung babae na iyak ng iyak, may kasama ako dito kanina pa umiiyak at nahihirapan siya. Biglang natakot yung nurse at ako rin. Sa isip-isip ko, gustong-gusto ko nang umalis doon sa recovery room. Pero dahil may gamot ng anesthesia ang katawan ko, hindi ako makasigaw o makatayo sa bed. Pero doon ko napagtanto na sobrang tapang ko. Sa oras na nalaman kong nag-iisa lang ako doon at alam ko na kung ano naririnig ko, agad akong nagpalipat ng room at sa ICU bed 3 ako dinala basta sabi ko tanggalin nila ako sa OR. 3 taon na ang nakakaraan, sinubukan ko pong ipasara ang ikatlong mata ko, medyo naglaylo naman. Pero ngayon ko napatunayan na kapag may binigay sa'yo ang Diyos na para sa'yo, kahit anong gawin mong alis o hindi pagtanggap sa bagay na iyon, hinding-hindi mo ito maiaalis sa pagkatao mo. Good night everyone.